hindi nakapag-perform, tapos boxing, tanggal. Eh bakit may ganito pang opisina? So ito pong si Cristina Garcia Frasco na inalis sa DOT, binigyan ng bagong appointment. Ito ba ay purpose para lang ho hindi ma-offend yung Garcia clan in Cebu? Hindi lang po ma-offend ito pong sinasabi na maaring itutulong nila sa paparating pong pambansang halalan sa 2028? Nagtatanong lang po naman po tayo. Baka ang ibig sabihin nito is to sustain the support of the Garcia clan. And this is an example on how resilient their family is. Ano ang kanyang appointment? Ano ang kanyang opisina? Pakitagalog nga yan. Siya nga po ay presidential advisor, mga kapatid, nitong sinasabi na advisor para po sa... Kita mo. Teka lang. Kita mo, namimilipit ka na tuloy ngayon. Nagahang yung utak kasi ko ganito ha, okay. Napakasimple po, no? Kalihim ng kagawaran ng turismo. Ang bilis, di ba? Kalihim ng kagawaran ng enerhiya. Oo, kasi... Kalihim ng kagawaran ng hustisya. May agency talaga for that. Kalihim ng tanggulang pambansa. Saan nanggaling itong Chenes? Di ho pong mga sustainable and resilient communities, ba? Ito hulang naman ang katanungan. Tinanggal yung Secretary ng Tourism. Ang pangalan niya ay si former Secretary Cristina Garcia Frasco. Tinanggal siya sa tourism. Alam niyo ho yun? Doon din pala pupunta, di ba? Nung nasa Cebu si Presidente, sabi niya, alam niyo, naghahabol tayo sa tourism, tayo na pag-iiwanan, etc. etc. And kinakailangan nga, sabi nga niya, kinakailangan po na maghabol. Basically, without saying it straight, na nagkulang ang liderato ng DOT. Di ho ba? Kumbaga po, kung kailan naman po patapos na yung kanyang term, tsaka maghahabol kung kakayanin pang humabol. Although ngayon po naman, looking forward tayo sa DOT kasi nga new leadership at marami pong programa ang DOT ngayon na patutupad din po nila na nagampanan po naman nagawa nitong si Frasco. In fairness. So ngayon po ang DOT ay magiging abala sa napakaraming programa ho nila, lalo pa at summer season na para po sa ating local tourism. Kasi huwag tayong masyadong umasa na ngayon sa foreign tourists because of this problema na kinakaharap ng mundo. Anyway, saying that, so ito pong si Cristina Garcia Frasco na inalis sa DOT, binigyan ng bagong appointment. Ano ang kanyang appointment? Ano ang kanyang opisina? She is appointed as the presidential advisor for sustainable and resilient communities. Pakitagalog nga yan. Siya nga po ay presidential advisor, mga kapatid, nitong sinasabi na advisor para po sa... Nakita mo. Teka lang. Nakita mo, namimilipit ka na tuloy ngayon. Nagahang yung utak kasi ko ganito ha, okay. Napakasimple po, kalihim ng kagawaran ng turismo. Ang bilis, di ba? Kalihim ng kagawaran ng enerhiya. Oo, kasi... Kalihim ng kagawaran ng hustisya. May agency talaga for that. Kalihim ng tanggulang pambansa. Okay, give me a chance. Siya ay presidential advisor para sa mga programa at polisiya na siguro nakatuon. Anong siguro? Kasi hindi ako sure kung anong ahensya siya. Pagbigyan niyo ako, pakinggan niyo lang. Na siguro ay nakatuon sa katatagan. Sustainable, katatagan? Resilient. Nandun ako sa resilient. Oo. Sa, ano ba Tagalog ng sustainable, guys? Ano Tagalog ng sustainable, Ted Filon? Mapanatili daw. Mapagtibay ang sustainable. Kita nyo, hirap na hirap din kayo. Pero yung resilient kasi, katatagan ng komunidad. So, nakafocus siya sa katatagan ng bawat komunidad. Okay. Sustainable and resilient communities. Oo. Ano ba ito? Haharap sa mga climate change at sakuna? Dali. Saan siya haharap? Bago natin to, kumbaga, tunghayan ang posisyon na nilikha para dito kay Binibining Frasco. Ano ba appointment nitong si former Secretary Yulo?
Sa DNR. Loizaga Yulo ng DNR. Sa DNR siya, hindi ba? I'm sorry, Yulo Loizaga. Nasa DNR siya noon. Kaya nga, binigyan siya ng isa pang ng panibago na naman pong assignment. May bago na namang posisyon? Oh, yes, di mo alam? Oo, for Madam Yulo Loizaga? Yeah, okay. Kasi tanong mo kung medyo hawig sila sa wordings ha. Pero saan nanggaling itong opisinang ito, posisyon na ito? Advisor for Sustainable and Resilient Communities. Sustainable and Resilient Communities, saan? Alin? O, anong kanya posisyon? Ito naman kay Maria Antonia Yulo Loizaga is Special Envoy for Disaster Risk Reduction and Management na ang sinasabi ay tututok daw Okay. sa Envoy disaster naman prepare. siya. Envoy siya. O, yung isa ay Presidential Advisor. When you say envoy, ano ibig sabihin? Tagapagpayo ng Pangulo ba siya? Hindi. Advisor din ba yun? Advisor yun. O, ano ibig sabihin ng envoy? Di ba ang Life boy lang ang alam ko. Di ba ang envoy, hindi yung amboy, American boy. Oh, iba yun. When you say envoy, Oh, what is an envoy? Di ba may parang ang dating kinatawan? Oh, para bang di ba messenger. para bang US envoy to the Representative. Philippines? Oh, di ba parang embahador? Tama yung when you say envoy. Eh, ba't nyo pa ginagamit yung envoy? Di lagay nyo special representative. Nagigigil ako sa inyo. Oh, she's a representative. So, ito Ano, muna. representative siya ng ano? Mahaba tayo dito eh. Oo. Meron lang tayong... Anyway, ang tanong lang po natin dito, itong sustainable and resilient communities, ano ito? Tanong natin, itong appointment na ito ay ginawa sa mga panahong ito, di ba? Kailan siya na-appoint? Ang tanong dito, saan ang office nito? May office ba ito talaga o lumikha ng office para sa kanya? Kasi po kung ito po ay pang calling card lamang, calling card lang, at wala naman talagang opisina, wala naman talagang staff, okay lang yun. Di ba? Ikaw ay advisor, calling card lang yan. Para lang masabi na meron ka pa rin posisyon sa gobyerno. Pero kung ito po ay talagang opisina, hindi pagtitipid yun, ha? Hindi ba? Kung ito po ay kung ililikha ka ng office, kukuha ka ng secretary, staff, etc., ay hindi pagtitipid yun. Hindi ba? Gaano ka-importante itong posisyon na ito? At ano ho ba talaga ang purpose nito? Ito ba ay purpose para lang ho hindi ma-offend yung Garcia clan in Cebu? Nagtatanong na po naman tayo na hindi lang po ma-offend ito pong sinasabi na maaring itutulong nila sa paparating pong pambansang halalan sa 2028. Nagtatanong lang po naman po tayo. Kasi kung hindi nakapag-perform, tapos boxing, tanggal. Bakit may ganito pang opisina? Bakit may ganito pa pong mga sustainable and resilient communities? Jubalo Chenes, di ho ba? Well, kung ako ang Palace Press Officer, ang isasagot ko, tayo'y nalalagay ngayon talagang sa problema. Kaya kailangan nating maging resilient sa bawat komunidad. Kinakailangan yan. Yung Presidential Advisor for Sustainable and Resilient Communities. Kung gagastos man tayo dyan, mga kapatid, talaga namang worth it yung igagastos natin. Kasi kinakailangan maging resilient ng bawat komunidad. Kailangan maging matatag sa bawat pagsubok. Kagaya na lang ngayon, hindi ba't may pagsubok tayong pinagdadaanan? Sa langis, pero hindi pa yung krisis. Palagay ko, baka sabihin naman dito ng mga kung may question at nagtatanong lang naman, baka ang ibig sabihin nito is to sustain the support of the Garcia clan. And this is an example on how resilient their family is. Hoy!